Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Master sambit ni Tongshan ito raw ba ay aalis, oo tugon naman ni Chen Fan sasama daw ito sa kanya. Lumipat ang eksena sa terminal at sa loob ng bus ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na although ang exterior ni Tongshan ay isang napakamatipunong lalaki, ganun pa man ang katawan nito ay gawa sa tanso kaya hindi ito makakalusot ng basta-basta sa mga security checks. Binati sila ng isang babaeng nasa harapan nagpakilalang siya raw ay si Liao Xiaochen, at nagpakilala rin naman si Chen Fan. Nagtanong si Liao kung kasama ba ni Chen Fan itong nasa tabi niya, ito raw ay mukhang isang NBA player. O tugon naman ni Chen Fan ito raw ay ang kanyang pinsan, marahil ito ay medyo slow. Ngunit ito raw ay napakabait. Ganoon ba tugon naman ni Liao at idinagdag na siya raw ay isang mag-aaral na mula sa Chuzhou University at pupunta siya sa Linzhou upang magbakasyon? Sila ano raw ba ang sadya nila doon? At tugon naman ni Chen Fan gusto lang daw nilang mamasyal. Ilang sandali pa ay dumaan sila sa isang bus stop kaya ginising ni Liao ang kasama niyang babae tinawag sa pangalang Yanzo at tinanong kung gusto ba nitong magbanyo na muna. Sumagot si Yanzo na hindi na kailangan, at nagtanong kung sino ang kausap ni Liao. Sumagot si Liao na ang kausap niya ay si Chen Fan at Tongshan, itong mga nasa likod nila. O tugon naman ni Yanzo, lumingon sa likod, binati si Chen Fan, tumitig saglit sa nakangiting si Chen Fan, nagbuntong hininga, bumaling ng tingin at naglabas ng phone. Asambit naman ni Liao kay Chen Fan si Yanzo raw ay medyo aloof kaya pakiusap wag daw itong ma-offend. Ayos lang tugon naman ni Chen Fan at napasabi sa kanyang isip na ang ganito kagandang babae ay tinatrata na parang princess kahit na saan ito magpunta, kaya hindi na raw nakapagtataka kung ito ay mayroong pagkamayabang. Siya nga pala fan dagdag pa ni Liao mayroon daw ba itong plano pagdating nito doon sa Linzhou? Ano raw ba kaya kung sumama ito sa kanila at idinagdag sa kanyang isip na dalawa lang daw sila ni Yanzo tapos puro mga babae pa sila, kaya kapag ka makakasama nila si Tongshan tiyak na magiging ligtas sila. Tumingin si Chen Fan kay Yanzo saglit, at sumagot na mayroon daw siyang mga kaibigan doon sa Linzhou, okay tugon naman ni Liao. Nang biglang mayroong sumakay na isang lalaki uy how ikaw pala sambit ng driver, tumingin sa kinaroroonan ng apat partikular kay Yanzo, lumapit, tinawag na punk si Chen Fan at nagsabing lumipat daw ito ng upuan. Ganun pa man nagtanong lang si Chen Fan kung sino ang sinasabihan nito, bakit mayroon pa bang iba rito tugon ni Hao, lumayas na raw ito ngayon din at makikita ang magkaibang reaksyon ng dalawang babae. Yang mansambit naman ng driver sa tingin niya ay mas maiging ibigay na lang daw nito ang kanyang upuan, hi alright tugon naman ni Chen Fan sabay tayo. Yun ganon dapat saad ni Hao, ngunit sumagot lang si Chen Fan na tumayo lang siya, ngunit hindi niya ibinibigay ang kanyang upuan. Nagulantang si Hao nang biglang hinawakan ni Tongshan ang kanyang damit, humingi ng tawad, tulong, ngunit binitbit lang siya ni Tongshan at inihagis palabas ng bus. Sinabi ng driver na dapat hindi na lang daw sila nakipag-mess kay Hao, bakit hindi na lang daw sila bumaba ngayon, hindi niya na raw sila sisingilan ng pamasahe. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ayos lang yun, napatingin sa kanya si Yanzo, ngunit bumaling din agad. Nagpatuloy na sila sa biyahe nang biglang may naramdaman si Chen Fan, mayroon dong ilang mga SUV na humahabol. Ilang sandali pa ay hamarang ang mga ito sa bus, mayroong bumabang mga gangster na may dalang mga blade, nagtanong kung sino ang nang-ahas na makipag-mess kay Hao. Bumaba na rin si Hao, kung sino man daw yung naghagi sa kanya kanina palabas ng bus, lumabas daw ito at harapin ang kanyang kamatayan. Nagtanong si Liao kay Zhu kung ano ang gagawin nila, sumagot si Zhu na sila raw ngayon ay nasa pagitan ng Qingshui City at Jiangzhou City kaya wag daw itong mag-alala. Yang mansambit naman ng driver dapat daw kasi nakinig na lang ito sa kanya, na sa matinding trouble na raw tuloy sila ngayon. Si Hao daw ay baliwala kumpara kay Zhu na nasa likod nito, apparently ito ay isang retired na special forces, at napakahusay nito sa pakikipaglaban. Ang lugar na ito na nasa pagitan ng Qingshui at Jiangzhou ay ang kanyang teritoryo, at wala rong nangangahas na i-offend ito rito. Kaya iyang man makinig daw ito sa kanya, pumunta raw ito doon at humingi ng tawad, baka mas fair pa raw ito mula sa bagbog.
Hasambit ni Zhu huli na raw para pagsisihan pa nito ang kanyang brainless action ngayon, ngunit ngumisi lang si Chen Fan at tumayo. Talagang pupunta ka doon at hihingi ng tawad dagdag pa ni Zhu, at sinabi naman ni Liao na paano raw kung hindi tanggapin ng mga yun ang paghingi ng tawad ni Chen Fan, ang maaari lang dong labanan ng pinsan ni Chen Fan ay isang tao. Ganun pa man sumagot lang si Chen Fan na ayos lang yun, ang mga iyon ay grupo lang ng mga punks, walang magagawang anumang bagay sa kanya ang mga yon. Hasambit ni Zhu kung magmamakaawa ito sa kanya siya na raw mismo ang magsisettle sa sitwasyon na ito para kay Chen Fan, ngunit naglakad lang si Chen Fan kasunod nitong Shan at nagpaalam na siya namang ikinainis ni Zhu, ito raw ay isang napakayabang na punk. Zhu bilasan mo mag-isip ka ng paraan sambit ni Liao, okay tugon naman ni Zhu at nagdial sa kanyang phone. Tinawagan niya si Grandpa Wu, ipinaalam ang kanilang kasalukuyang sitwasyon at lokasyon, mayroon daw siyang kaibigan na na-offend ang taong nagngangalang June, at hinarang sila ng mga ito sa daan. June patanong na sambit ni Grandpa Wu ang punk na yun, sige si-settle niya raw ito. Nasa labas na ang dalawa, okay Grandpa Wu tugon naman ni Zhu. Sinabi ni Grandpa Wu na ipinagkakatiwala ito ng kapatid nitong babae sa kanya kaya natural lang daw na i-ensure niya ang safety nito. Ibinaban na ni Zhu ang phone, at napabuntong hininga. Nagtanong si Liao kung kamusta, sumagot si Zhu na wag itong mag-alala settled na ang lahat, at idinagdag sa kanyang isip na gusto niya lang daw sanang gamitin ang koneksyon na ito sa mga dire na mga sitwasyon, hindi niya inaasahang magagamit niya ito sa ganito kaliit na issue, at sinabi niya kay Liao na bumaba raw sila at tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Hey buddy sambit ni Mr. Ju na offend daw nito ang kanyang brother may sasabihin pa raw ba ito? Nagtanong si Chen Fan kung ano ang gusto nitong sabihin niya, at sumagot naman si Mr. Ju na gusto lang daw ng kanyang brother na ibigay nito ang kanyang upuan, ganun pa man ipinatapon niya raw ito sa labas ng bus kaya at least humingi daw ito ng tawad at bayaran ang kanyang medical bills. Nagtanong si Chen Fan kung magkano ang kailangan nila, at sumagot naman si Hao na siya raw ay na-disfigured, kaya hindi raw siya magpapasettle ng mas mababa sa 100,000. 100,000 sambit naman ni Chen Fan iyon daw ay napakababa, dapat mga at least ilang milyon daw. Nagtanong ang isa kung ano ang ibig nitong sabihin, buddy sinusubukan mo bang magpatawa sabat naman ni Mr. June? Kung ayaw daw nitong magbayad titingnan niya raw kung sino ang mayroong mas malakas na kamao. Nakialam naman agad si Zhu sumigaw na itigil na raw nila ito, at sinabihan si Mr. June na isettle na lang daw nila ito at tapusin na lang ang lahat dito. Young lady sambit naman ang isa kung ito raw ay makikipagsiping kay Mr. June sa loob ng 2 gabi palalagpasin daw nila ito sa baynisi, you scoundrel sigaw ni Zhu, at tinanong si Mr. June kung ano ang masasabi nito. Sinabi ni Mr. June na pahingiin daw nito ng tawad ang mga lalaking ito tapos makipag-toast ito sa kanyang brother, kapag ginawa nila iyon quits na raw sila. Napasabi si Zhu sa kanyang isip na mas maiging maiwasan niyang mabother si Grandpa Wu at masettle niya ito sa sarili niyang paraan, nang biglang nagsalita si Chen Fan, palalagpasin niya raw ang bagay na ito kung pululuhuran ni Mr. June ang brother nito sa harap niya, humingi ng tawad, at magbayad ng 10 milyon sa kanya. Hasambit naman ni Mr. June so gusto raw pala talaga nito ng gulo, binigyan ng order ang kanyang mga kasamahan, at agad namang pinalibutan ng mga ito si Chen Fan. Nainis naman dito si Zhu tinawag na brainless at rash rat si Chen Fan sa kanyang isip hindi raw ba nito naiintindihan ang sitwasyon, ikinumpos ang kanyang sarili, at tinanong si Mr. June kung ayaw raw ba nitong isuko ang sarili niya kay Master Wu na siya namang ikinagulat ng mga ito, anong Master Wu patanong na sambit ng dalawa, nagtanong si Mr. June kung si Master Wu ba ng Jiangzhou ang tinutukoy nito, oo tugon naman ni Zhu. Napasabi si Mr. June sa kanyang isip na si Master Wu daw ay isang highly distinguished sa Jiangzhou sa loob ng ilang dekada, at magpahanggang ngayon ito pa rin ay highly respected. Tapos ngayon sinasabi raw ng babaeng ito na kilala niya si Master Wu, ganun pa man hindi raw siya naniniwala. Okay sambit niya kay Zhu, kung ganun sabihin daw nito kay Master Wu na tumawag. Sumagot si Zhu na maghintay lang daw ito papunta na si Master Wu dito. Master Wu of Jiangzhou sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip ito raw ba yung binanggit ni Third Master Wei na traitor kailan lang, nang biglang mayroong dumating.
Bumaba ito at nagsabing Deng Jun dinitain daw nito ang mga guest ni Master Wu, nililigawan daw ba nito ang kamatayan. Hasambit naman ni Mr. Jun nagtataka raw siya kung sino ito, so ito raw pala ay si Dao Ba. Ano hindi pumunta rito si Master Wu sa halip ang duwag na tulad nito ang ipinadala niya dagdag pa ni Mr. Jun, ano hindi pumunta ng personal si Master Wu sambit naman ni Zhu sa kanyang isip. Deng Jun sigaw naman ni Dao Ba wala raw siyang oras upang i-entertain ang mga nonsense nito, ang babaeng ito ay nasa ilalim ng proteksyon ni Master Wu. O tugon naman ni Mr. Jun maaari niya rong ibigay ang babaeng ito kung gusto nito, ngunit hindi naman siguro sinabi ni Master Wu na nasa ilalim din ng kanyang proteksyon ang mayabang na ito hindi raw ba, at sumagot naman si Dao Ba na isang tao lang daw ang binanggit ni Master Wu sa phone. Sumigaw si Liao na tinutulungan lang daw sila ni Chen Fan wag itong iwanan ni Mr. Dao. Ngunit sinabi lang ni Mr. Jun na kung gusto nila itong iligtas, sabihan daw nila si Master Wu na personal na pumunta rito o kaya naman sabihan nila ang isa sa mga big bosses ng Qingshui City na bigyan siya ng tawag dahil kung hindi wag daw nila siyang sisisihin. Zhu sambit naman ni Liao mag-isip daw ito ng paraan. Napasabi si Zhu sa kanyang isip na paano naman daw siya magkakaroon ng kakilalang big boss ng Qingshui, at ni paano niya raw ba mapapapunta ng personal si Master Wu dito. Sinabi ni Zhu na ang kanyang family ay isa lamang collateral branch ng Lu family at kung hindi dahil kay Yan Wu, duda raw siyang sasagutin ni Master Wu ang kanyang tawag. Hey brat sambit naman ni Hao titingnan niya raw kung sino ang makapagliligtas sa kanya ngayon. Ganun pa man ngumisi lang si Chen Fan at nagtanong kung kahit na sinong boss, sumagot si Mr. Jun na sige sabihin daw nito sa kanya ang pangalan titingnan niya kung narinig niya na ito noon at idinagdag sa kanyang isip na hindi raw sa natatakot siya kay Chen Fan, ngunit kailangan niya raw munang e-clear kung ano ang background ng kalaban bago niya ito bugbugin ng husto. Napatanong naman si Zhu kung mayroon bang kakilalang sino man si Chen Fan na kasing level ni Master Wu. At sinabi naman ni Chen Fan na sa tingin niya raw ang pangalan ng taong iyon ay Liu Gedong. Nagtawanan ang tatlo, Liu Gedong, anong klaseng estupidong pangalan daw ba iyon at mapapansin ang reaksyon ni Mr. Jun nang marinig ang pangalang ito. Liu Gedong sambit niya at tinanong si Chen Fan kung ang tinutukoy ba nito ay si Boss Kalbo ng Qingshui. Natahimik ang tatlo, nagtanong uli si Mr. Jun kung kilala ba nito si Boss Kalbo. Hasambit naman ng isa malamang narinig lang daw nito kung saan ang pangalan ni Boss Kalbo at ginagamit niya lang ito upang takutin sila at sinabi naman ng isa kay Mr. Jun na wag daw itong makinig sa nonsense ng taong ito, paano naman daw magiging posible na kilala ng basurang ito si Boss Kalbo na mayroong napakataas na status. Nagtanong din si Zhou kay Chen Fan kung talaga bang kilala nito ang Boss Kalbo na ito ngunit hindi umimik si Chen Fan. Brat sambit naman ni Mr. Jun sabay crack ng mga daliri. Kapag ka napag-alaman niya wrong nagsisinungaling lang ito ito raw ay magiging dead meat. Tumalikod si Chen Fan saglit upang tawagan si Boss Kalbo, humarap uli, just like that sambit ni Hao, at idinagdag ng isa na sa tingin daw ba talaga nito matatakot sila nito sa pamamagitan lang ng pagtawag, hasambit naman ni Mr. Jun malamang ito raw ay, nang biglang nagring ang kanyang phone, napatanong kung sino raw ba itong tumatawag sa kanya hindi raw ba nito alam na busy siya. Ngunit laking gulat niya nang makitang si Boss Kalbo ang tumatawag. Kaya dali-dali niya itong sinagot, ilang sandali pa ay ibinaba niya na ang phone, lupaypay na bumalik, patawad Mr. Chen hindi niya raw alam na, Jun sigaw naman ni Hao tama na rong daldal bugbugin na raw nila ito raw ay ngunit hindi na natapos ni Hao ang sasabihin niya dahil sa biglaang pagdapo ng palad ni Mr. Jun sa kanyang pisngi. Natulala si Hao, sinipan ni Mr. Jun ang kanyang binti ano pa raw ba ang tinatayo-tayo nito lumuhad na raw ito at humingi ng kapatawaran kay Mr. Chen. Mr. Chen tingnan daw nito ang bastard na ito raw ay isa lamang mababang nilalang, kaya pakiusap wag na raw itong mabother pa sa taong ito. Lumuhad si Hao at humingi ng tawad. Ang isang great person daw na tulad nito ay hindi nararapat na mag-hold ng grudge sa isang mababang nilalang na tulad niya. Kaya pakiusap patawarin daw siya nito at spare ang buhay niya. Lumapit naman si Tongshan at tinadyakan ang binti ni Hao. Walang magawa si Mr. Jun kundi ang tumahimik na lang, nabalot ng pangamba, at umalis na sila. Lumapit si Chen Fan sa tatlo at nagsabing sayang daw at hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mamit dito ang old master ng Jiangzhou na si Master Wu.
Sinabi niya rin kay Dao Ba na bumalik na ito at sabihin kay Wu Yanxiu na sa susunod na mga araw ay bibisitahin ito ni Chen Fan sa kanyang lugar. Sumakay na sina Chen Fan sa bus, at umalis naman agad ang bus. Napaisip naman dito si Dao Ba, Wu Yanxiu hindi raw ba't iyon ay ang buong pangalan ni Old Master Wu? Gusto nitong mag-pass siya ng message kay Old Master Wu bakit sino raw ba ang taong iyon? Teka lang nagawa raw nitong tawagan si Boss Kalbo kanina at ang last name nito ay Chen, hindi raw ba kaya na ang batang iyon ay ang legendary na si Master Chen? Binuksan niya ang pinto ng kotse at idinagdag na ito ay isang napaka-influential na boss ng Jiangbei, ang taong hinirang na kasing dakila ng isang god. Also narinig niya raw na hindi gaanong nagkakasundo si Master Wu at Master Chen, kailangang ma-report niya na raw agad kay Master Wu ang patungkol dito. Sa loob naman ng bus ay napatanong si Zhu sa kanyang isip kung ano raw ba ang big deal sa Boss Kalbo na yun habang tumititig lang ng walang kurap si Liao kay Chen Fan, at ilang sandali pa ay nakarating na sila sa terminal ng Linzhou. Sinabi ni Liao na dito na raw sila maghihiwa-hiwalay, ngunit biglang sinabi ni Zhu kay Chen Fan na dapat wag daw itong masyadong umasa sa presence ng kanyang pinsan at magwalang bahala sa kanyang asta, dahil in reality marami rong mga masters na mayroong kapangyarihang higit pa sa kanyang imagination. Lalong-lalo na sa mga sandaling ito sa Linzhou wag daw itong masangkot pa sa anumang gulo, ganun pa man kung sakaling maipit daw ito, banggitin lang nito ang kanyang pangalan at sabihing mayroon siyang kakilala mula sa Lu family. Ganun pa man sumagot lang si Chen Fan na wag itong mag-alala, dahil siya na si Chen Fan, ay kayang i-dominate ang lahat ng bagay na nasa ilalim ng kalangitan. Sambit ni Zhu ito raw ay nagyayabang na naman, naghiwalay na sila ng landas, Linzhou sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, sa wakas nandito na raw siya. Ilang sandali pa ay mayroong nakasalubong si Chen Fan na mga inner strength martial master, doon daw sa Chuzhou ay napakabihira niyang makakita ng mga inner strength martial master ngunit dito ay nakakasalubong niya lang ang mga ito sa daan, mukhang tama raw ang naging desisyon niyang pumunta sa martial arts gathering na ito. Sinundan nila ang isa, ngunit pagdaan nila sa isang makipot na eskinita ay agad itong humarap sa kanila. Your Excellency sambit nito sino raw ba ang mga ito kanina pa raw siya sinusundan ng mga ito, o napansin mo pala tugon naman ni Chen Fan. Indeed sambit niya si Tong Shan daw ay napaka-conspicuous, at sumagot na sinusundan niya raw ito dahil gusto niyang magtanong kung saan idadaos ang martial arts gathering. O ganoon ba tugon ng master, maaari niya raw itong dalhin doon, ngunit ano raw ba ang matatanggap niya bilang kapalit? Naghagis ng pil si Chen Fan na agad namang sinalo ng master, ito raw ay isang panacea. Tinanong si Chen Fan kung mayroon pa ba itong ganito, gusto niya raw kunin ang lahat ng ito. Well tugon naman ni Chen Fan kung mayroon daw itong magagawa para sa kanya maaari niya raw itong bigyan ng ilan. Alright tugon naman ng master, nagpakilala, siya raw ay si Xing Chu, kilala rin bilang Zhen II, at siya ay nabibilang sa Zhen family ng Zhongzhou. Gusto niya lang dong hingi ng mga panacea na ito dahil gusto niyang ibigay ang mga ito sa younger generations ng kanilang family upang magkaroon ng pundasyon ang mga iyon. Nagtanong si Chen Fan kung ang panacea ba na tulad nito ay rare, Mr. Chen tugon naman ni Master Zin, ang inoffer daw nito sa kanya na panacea ay maiko-consider na premium grade. Ganoon ba tugon naman ni Chen Fan? Naglakad na sila at idinagdag ni Master Zin na sa gathering na ito, sa tingin niya ay dadalo rin ang Li family ng Qing Teng, at ang Valley of the Medicine God ay pupunta rin. Li family ng Qing Teng Valley of the Medicine God patanong na sambit naman ni Chen Fan. Oo tama tugon naman ni Master Zin, ang Li family daw ng Qing Teng ay ang pinakatanyag na family sa larangan ng traditional medicine at ang market para sa mga high-end traditional medicine ay halos pag-aari nila. Ganun pa man ang Valley of the Medicine God ay mas formidable, ang skills ng mga ito ay authentic, at ang mga ito ay tanyag sa paggawa ng mga panacea tablets at medicines. Ganoon ba tugon naman ni Chen Fan naghahanap daw siya ng mga 1,000-year-old ginseng upang makalikha ng iba pang uri ng mga essence, sa tingin niya raw kailangan niyang mag-rely sa dalawang family na ito. Pagdating nila sa gate ng venue ay namangha si Chen Fan sa lakas na taglay ng mga guards. Sinabi ni Master Zin na narito rin daw ang Lu family ang top martial arts family sa panahong ito, at ang mga ito raw ay mayroong grandmaster. Lu family patanong na sambit ni Chen Fan,
hindi raw ba kaya na ang mga ito ay ang tinutukoy ni Zhu na Lu family? Pinapasok ng mga guard si Master Zin, at humingi ng tawad kay Chen Fan. Ito raw ay isang private gathering at ang mga commoners ay hindi allowed na makapasok. Sinabi ni Chen Fan na narito raw siya upang dumalo sa martial arts gathering na siya namang ipinagtaka ng mga guards, at nagtanong kung ito ba ay isa ring pugilist. Right, sambit naman ni Master Zin sa kanyang isip, oras na raw upang makita niya ang potensyal ng Chen Fan na ito nang biglang dumating si Zhu at Liao. Napatitig si Chen Fan sa dalawa at napasabi sa kanyang isip na mukhang napakaliit daw ng Lin Zhou. Nagtanong si Liao kay Chen Fan kung bakit ito nandito, sumagot si Chen Fan na narito raw siya upang dumalo sa gathering patanong na sambit naman ni Zhu, natatakot daw siya na mukhang nakarinig lang ito ng mga sabi-sabi at nakapagdesisyon na pumunta rito. Mga uncle sambit ni Zhu sa mga guard ang taong ito raw ay kaibigan nila, maaari daw ba itong pumasok kasama nila? I'm sorry miss, tugon naman ng isang guard, ngunit ito raw ay isang private gathering. Sinabi ni Zhu na siya raw ay nagmula sa Lu family, siya ay ang anak ni Lu Shixin. Lu Shixin patanong na sambit ng isang guard, at ibinulong sa isa na mukhang ito raw ay nagmula sa family ng third grandfather. Well, sambit ng isa, since ito raw ay nagmula sa Lu family maaari itong makapasok, ngunit ang dalawang lalaking ito ay hindi. Nang biglang dumating ang isang lalaki, Xiao Zhu sambit niya bakit hindi pa raw ito pumapasok, at sumagot naman si Zhu na narito raw kasi ang kaibigan niya. Na-in love naman si Liao nang makita ang lalaki, grabe ito raw ay napakagwapo, at sinabi ng lalaki kay Zhu na magbigay galang daw muna ito sa grandfather at balikan na lang ang kanyang mga kaibigan. Young Master bati ng dalawang guards, naglakad na papasok ang lalaki, at nagbigay ng mapanuring tingin kay Chen Fan. Nagpaalam na rin si Zhu at Liao, sinabihan si Chen Fan na babalikan na lang daw nila ito at sinabi naman ni Master Zin kay Chen Fan na ang taong iyon daw ay ang eldest young master ng Lu family dito sa Linzhou, ang pangalan nito ay Lu Hexuan. Sinasabing ito raw ay isang martial arts genius at naging elite sa inner strength bago pa man tumuntong sa edad na 30. Ganun pa man, nagtanong lang si Chen Fan sa mga guards kung maaari ba siyang pumasok, at sinabi ng isang guard na maaari itong makapasok kung mapapa-vibrate nito ang urn na naroon. Agad namang lumapit si Tongshan sabay hampas sa urn na siyang labis na ikinagulat ng mga guards. Grabe, ito raw ay napakalakas. Your Excellency, sambit nila kay Chen Fan, maaari na raw itong pumasok ngunit bago yun iwan daw muna nila ang kanilang mga pangalan. Nagpakilala si Chen Fan bilang Chen Baixuan, at ang isang ito raw ay ang kanyang sidekick na si Tongshan. Pumasok na sila sa loob at habang naglalakad ay sinabi ni Master Zin na sa kabuuan ng martial arts gathering daw na ito ay tatagal ng kalahating buwan. Ang unang 10 araw ay patungkol sa pagpapalitan ng mga experiences at impormasyon, pati na rin mga pills at powerful instruments, at sa natitirang 5 araw naman, ito ay patungkol sa pagpapalitan ng martial arts. So mayroon din palang palitan ng instruments, sambit ni Chen Fan, at sumagot naman si Master Zin na syempre. Hindi lang daw ang mga alchemist ang mayroong kakayahang gumamit ng mga instruments, ang mga tulad nilang pugilist ay gumagamit din ng mga instruments upang mag-supplement sa kanilang practice. Nakarating na sila sa hall, umupo, at idinagdag ni Master Zin na sila raw ay nasa pugilist world na ngayon, hindi na nila pinag-uusapan ang patungkol sa inner strength martial arts, ang pinag-uusapan na nila ay pera. Zin the second sambit naman ang isa, bakit ngayon lang daw ito dumating, at sino raw itong mga kasama niya, bakit mukhang hindi raw mga pugilist ang mga ito. Lunatic Son sambit naman ni Master Zin, mas maiging mag-ingat daw ito sa kanyang pananalita. Ang totoo ay ang batang ito raw ay ang Chen Baixuan ng Chu State, at ang nasa likod ni Young Master Chen ay ang kanyang sidekick na si Tongshan. Young Master Chen, dagdag pa ni Master Zin, ito raw ay si Lunatic Son, isang expert ng Xingyi martial arts. Mula sa Chu State, patanong na sambit naman ni Lunatic Son, mayroon din daw siyang kakilala sa Chu State, ang pangalan nito ay Guo Wei, nagtataka raw siya kung kilala ito ni Chen Fan. O si Master Guo ng Weisheng martial arts, tugon naman ni Chen Fan, ilang beses na raw silang nagkita ni Master Guo. Sinabi naman ni Master Zin na narinig niya rong mayroong tanyag ngayon sa Jiangbei na nagngangalang Master Chen, ito rin ay kilala sa bansag na youth guro, nagtataka raw siya kung iyon ba ay totoo o hindi.
Haha nonsense, tugon naman ni Lunatic Son. Sinasabing ang Master Chen daw na iyon ay nasa 20 taong gulang lang at kiniklaim na ito ay nag-undergo sa transfiguration. Paano naman daw iyon magiging posible? Napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na natatakot daw siyang ni hindi man lang alam ng mga ito na ang sinasabing Master Chen ay nasa harap na nila ngayon, at tumayo sila nang biglang may nagsabing dumating na ang Li family ng Qingteng at Valley of Medicine God. Sinabi ni Master Li na ang lalaking iyon daw ay si Li Yizhen ng Li family, sinasabing kahit na anong uri pa man ng sakit, kayang-kaya niya itong pagalingin sa pamamagitan lang ng isang turok ng karayom. At ang babaeng ito naman ay mukhang nanggaling sa Valley of the Medicine God. Ang cult ng mga ito ay sinauna at napaka-misteryoso, at iilan lang daw ang nakakakilala sa mga ito. Welcome everybody, bungad ni Young Master Lu. Nagbigay ng kaunting speech at ipinakilala ang mga nasa kanyang tabi. Ang isa raw ay ang kanyang brother na si Li Yizhen ng Qingteng. At ang isa naman ay si Madam Jingyi ng Valley of the Medicine God na siya namang nagpahiyaw sa mga tao. Sinabi ng isa na kailan lang ay nagtamo siya ng internal energy mula sa isang formidable na kalaban. Brother Li, maaari daw ba siya nitong tingnan? Sinabi naman ng isa na mayroon siyang Lingzi Green Jade dito. Nagtataka raw siya kung matutulungan siya ng Valley of the Medicine God na i-refine ito. Nagpatuloy ang iba sa pagbigay ng mga ganitong uri ng pangungusap, at napasabi si Chen Fan na hindi siya maaaring magpatalo. Kaya sumigaw siya na siya ay naghahanap ng mga 1,000-year-old herbs, mga essence at mga potent items. Nakahanda raw siyang palitan ang mga ito ng body hardening pills. Nagtanong si Lunatic Son kung mayroon bang panacea na dala ngayon si Chen Fan. Not bad, tugon naman ni Chen Fan at sumagot na tama yun, mayroon siyang maraming mga body hardening pills dito na napaka-convenient na i-refine, at ipinakita ang ilang pills na nasa kanyang kamay. Agad namang nagsilapitan sa kanya ang mga tao. Indeed, sambit ni Master Li, mukhang talagang ito raw ay isang panacea, at mukhang ang efficacy nito ay napaka-potent. Sinabi naman ni Madam Jingyi na wala pa raw siyang nakikitang ganitong uri ng panacea, kaya hindi raw siya sigurado kung gaano ka-effective ang mga ito. Little brother, dagdag pa ni Master Li, maaari niya raw bang matingnan ang mga tablets na ito? Siyempre, tugon naman ni Chen Fan sabay abot kay Master Li. Inamoy ito ni Master Li, hinunsam, at nagulat sa kanyang natuklasan. Ito raw ay isang top grade na panacea, at talagang ito raw ay mayroong body hardening properties na magagamit para sa training. Nagkagulo naman ang mga tao nang marinig ito. Idinagdag ni Master Li na natatakot daw siyang kung mayroong sinumang expert na makakonsom nito ay agad itong magta-transcend sa outer at inner limits. Little brother, sambit naman ng isa, ilang mga tablets daw ba ang mayroon ito? Bibilhin niya raw ang lahat ng ito sa halagang 100,000. Nonsense, sigaw naman ng isa, binabalak nitong bilhin sa halagang 100,000 lang ang isang napaka-high grade na body panacea. Little brother, bibilhin niya raw ito ng 300,000. Nag-offer din ang isa pa ng 500,000 bawat isa, at idinagdag ni Chen Fan na ang body hardening pill daw na ito ay napaka-powerful sa parehong physique at willpower users. Ganun pa man, ito raw ay effective lang sa mga nagpa-practice ng external arts. Sumigaw ang isang kalbo na 1,000,000, bibilhin niya raw ito ng 1,000,000 bawat piraso, wala nang hihigit pa sa kanya, hindi raw ba? Grabe, iyon ay napakamahal, sambit ng isa. Sinabi ng matanda na ang taong ito raw ay nagmula sa Zinanjingang Monastery. Ang mga ito ay kilala sa kanilang genuine external strength, kaya hindi na raw nakapagtataka na nakahanda itong magbayad ng ganito kalaking halaga. Little brother, dagdag ng kalbo, ilang ganito raw ba ang mayroon ito? Bibilhin niya raw ang lahat ng ito. Ganun pa man, sumagot lang si Chen Fan na hindi pera ang kailangan niya. Kung ito raw ay mayroong 1,000-year-old ginseng o kahit na anumang essence at medicine na mayroong equal value, ibibigay niya raw ito agad. Hindi nakaimak ang kalbo, at sinabi ni Master Li na ang Li family ay mayroong ilang 1,000-year-old medicines. Ganun pa man, ang mga iyon daw ay pamana ng kanilang family, at hindi nila ito maaaring maggalaw ng basta-basta. Ganun pa man, kung may pagpapalit daw nila ang mga iyon para sa recipe ng body hardening pill na ito, ay maaari daw silang mag-negotiate. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na naibigay niya na ang recipe ng pill na ito sa military zone, at ito ngayon ay isa ng top secret na hindi maaaring basta-basta na lang na i-disclose.
Kaya sinabi niya kay Master Lee na sa kasamaang palad na ibigay niya na raw sa iba ang recipe ng pill na ito, kung ganun it's ipititugon naman ni Master Lee. Ganun pa man nagtanong si Chen Fan kung maaari niya raw ba itong bilhin gamit ang pera, ngunit ngumisi lang si Master Lee at nagsabing ang mga 1,000-year-old medicines daw na iyon ay pamana ng kanilang family at kung ikaw ay hindi isang elder hindi mo raw iyon magagalaw. Ganun pa man Mr. ilang bilyon daw ba ang kaya nitong bayaran, mayroon daw ba itong 10 o 20 milyon? Hindi nakaimik si Chen Fan, kung ganun it's ipitisambit ni Master Lee sabay talikod. Ngunit nakuha uli ni Chen Fan ang kanyang atensyon nang sinabi nitong wala siyang maibibigay na recipe para sa body hardening pills na ito, ngunit mayroon daw siyang ibang recipe para sa ibang uri ng panacea. Naglabas siya ng isang pill na siyang ikinagulat ng dalawa ito raw ay, sinabi ni Chen Fan na ito ay isang small foundation strengthening pill, maaari daw itong i-take ng mga commoners upang maiwas sila mula sa daan-daang uri ng mga sakit, at ito rin daw ay nagdadagdag ng buhay. Ang mga martial artists na nagpa-practice ng inner strength ay maaari itong gamitin upang pagalingin ang kanilang mga injuries, at ito rin ay makakapagpa-enhance ng gusto sa kanilang lakas at idinagdag sa kanyang isip na hindi raw maaaring ang ibigay niya ay ang mga omnipotent pill na mayroon siya ang mga ito raw ay napaka-precious tanging ito lang daw ang maaari niyang maibigay. Tiningnan ito ni Master Lee, ito raw ay mayroong rich breath of trees, hinunsam niya ito. Grabe ang pill daw na ito ay napakayaman sa breath of life, ito raw ay ang best type ng pill. Sumang-ayon naman dito si Miss Jingyi at tinanong si Chen Fan kung maaari daw ba nitong ibenta sa kanila ang formula. Sila na mga taga Valley of Medicine God ay mayroon ding 1,000-year-old herbs, bukod pa doon ay mayroon silang maraming ganon. Miss Jingyi sambit naman ni Master Lee alam naman daw siguro nito ang pariralang first come first serve hindi raw ba? Ang little brother daw na ito ay nakapag-promise na sa Lee family. Sambit naman ni Master Zin sa kanyang isip ang brat daw pala na ito ay mayroong dalang maraming mga good stuff. Sinabi ni Chen Fan na hindi na raw kailangang mag-away pa sila, maaari niyang ibigay sa kanila ang formula ng pill na ito, ganun pa man siya lang ang mayroong kakayahang ma-refine ito, hindi nila ito ma-refine. Nagtanong si Master Lee kung sigurado ba si Chen Fan, little brother sabat ni Miss Jingyi ang ibig daw ba nitong sabihin ito ay isang master sa pill refining, master of pill refining patanong na sambit ni Master Lee, oo tama ganoon nga tugon ni Chen Fan. Nag-vow naman agad si Master Lee nang marinig ito, kung ganun ang Lee family raw ay nakahandang i-exchange ang kanilang mga 1,000-year-old medicines upang i-hire si little brother na maging guest ng Lee family. Sumabat si Miss Jingyi na ang Valley of Medicine God ay nakahanda ring mag-abide sa kondisyon ni little brother, at nakahandang buksan ang kanilang valley para sa manual na pag-concoct ng mga medicine. Namangha naman ang mga tao nang makitang pinag-aagawan ng dalawang maimpluwensyang family si Chen Fan. Nang biglang nagtaas ng kamay si Young Master Lu, tumawa. Brother Chen kung ito raw ay nakahandang maging guest ng kanilang Lu family maaari daw nilang ibigay rito ang 5% na share mula sa kanilang Lu family. At tinitiyak niya rong ang kanilang patriarch ay nakahandang ipagtanggol ito ng 3 beses na siya namang ikinagulat ng mga bisita. Ang Lu family daw ay ang kumokontrol sa Linzhou at nagdo-dominate sa buong underworld ng Tianan province. Ang 5% ay halos katumbas na ng 10 bilyon. In fact ang patriarch daw ng Lu family ay ang greatest master sa panahong ito. Napasabi si Master Lee sa kanyang isip na ang terms ng Lu family ay napakainam. Napasabi si Miss Jingyi sa kanyang isip na wala raw silang master class na maaaring mag-back up para sa kanila. Young Mr. Sambit naman ni Young Master Lu siguro naman pipiliin ito ang wise choice hindi raw ba? Ganun pa man sumagot lang si Chen Fan na ang tanging kailangan niya lang ay 1,000-year-old medicines. Wala siyang balak na mag-participate sa anumang clan. Hindi naman makapaniwala ang mga tao na tinanggihan lang ni Chen Fan ang offer ng Lu family. Ngumisi si Young Master Lu. Tumitig kay Chen Fan. Well sambit ni Young Master Lu nirerespeto niya raw ang desisyon nito. Ito ay ipagtatanggol pa rin ng Lu family anuman ang mangyari. Napasabi naman ng dalawa sa kanilang isip na kung ganoon ang formula daw pala na yun ay wala ring silbi, kung ganoon mag-e-excuse na raw sila. Pagtalikod nila ay agad na nag-cast ng spell si Chen Fan, since alam niya na raw ngayon kung saan naroroon ang mga precious herbs, ibig sabihin ang pagpunta niya raw dito ay ang right move.
Lalagyan niya ng mental mark ang mga ito at kukunin niya ng personal ang mga herbs na yun doon sa Qingteng at Medicine Valley. Ang isang immortal ay kailangang i-overcome ang mga obstacles at mayroong karapatang mag-abide at mag-violate base sa kanyang will at umasta ayon sa kanyang kagustuhan. Sinabi ng kalbo kay Chen Fan na sa pagkakataong ito raw ay nasa trouble sa tingin daw ba talaga nito binubuo ng mga mababait na tao ang Lu family, sa tingin daw ba talaga nito palalagpasin ni Lu Hexuan ang bagay na ito. Sinabi naman ng isa pa na mukharong malambot at madali lang mabuli si Chen Fan at ni marami pa raw itong daladalang mga mahahalagang mga bagay, kaya paano raw ito hahayaang makaalis dito ng basta-basta lang ng Lu family. Well, tugon naman ni Chen Fan wala raw siyang pake, hayaan lang nila ang mga iyon kung ano ang gusto nilang gawin. Ilang sandali pa ay pumasok sina Chen Fan sa isang silid kung saan naruroon sina Liao at Zhu. Sinabi ni Liao na kanina pa raw sila naghihintay gutom na sila, idinagdag ni Liao na sila raw ay nag-alala ng husto, mukha lang dong masungit kung magsalita si Zhu, ngunit ang totoo nag-aalala daw ito ng husto sa kanila. Liao bunganga musigaw naman ni Zhu, "Ops, spare me," tugon naman ni Liao at napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang babaeng ito raw ay mukhang cold ngunit ang totoo ito ay mayroong mabuting puso. Alright, sambit ni Zhu, kumain na raw sila at ihahatid nila sina Chen Fan palabas pagkatapos dahil sa courtyard daw ngayon ay mayroong maraming mga hooligans at kapag ka ang mga ito ay na-offend, pinapatay nila ang kanilang mga biktima at iniiwang punit-punit ang katawan. Sinabi naman ni Liao na ngayong araw nakasaksi raw siya ng mga taong nagkaroon lang ng kaunting disagreement at nauwi na sa physical fight na para bang drama sa TV. Ganun pa man sumagot lang si Chen Fan na siya raw ay isang honorable master, isang upper class na tao, kaya sa tingin daw ba talaga nila natatakot siya sa mga yon. Hay, tama na po master, sambit naman ni Zhu, makinig daw ito sa kanya, umalis sila sa lugar na ito ngayong gabi. Ilang sandali pa ay lumabas na sila, nang biglang may napansin ang dalawang babae. Xiao Fan, big cousin, sambit ni Liao, pansin daw ba nila na tila napakatahimik ng paligid? Hindi, tugon naman ni Zhu, kani-kanina lang daw nung naglakad sila rito ay mayroong maraming mga tao. Well, sambit naman ni Chen Fan, malamang iyon daw ay dahil sa mayroon silang guest. Pagtataka naman ng dalawa, lumitaw sa harap nila ang isang lalaki na pinapaikot-ikot sa kanyang daliri ang isang uri ng patalim. Sambit ng lalaki, mukhang nahulaan na raw pala ni Mr. Chen ang pagbisita nila rito ngayong gabi. Sambit naman ni Chen Fan, mukhang ang panesiya daw ay nagdulot ng matinding temptation. Idinagdag ni Chen Fan na narinig niya rong ang pangalan nito ay Ding Pong, isang pugilist mula sa Lingnan area. Mr. Chen, tugon naman ni Ding Pong, ito raw pala ay mayroong mahusay na memorya, at idinagdag ni Chen Fan na also si Zin the Second at Lunatic Son, alam niya rong nandito rin sila kaya lumabas na raw ang mga ito. Chen Baeksuan, sambit naman ni Lunatic Son, mas maiging ibigay na lang daw nito ang formula ng body hardening pills at small foundation strengthening pills. Xiao Fan, sambit naman ni Liao, sabay tago sa likod ni Zhu, ano raw ba ang nangyayari, bakit hinaharangan sila ng mga ito, sinusubukan daw ba silang nakawan ng mga ito? Sinabi ni Zhu na ito raw ay teritoryo ng Lu family, mas maiging lumayas na lang daw ang mga ito ngayon din dahil kung hindi pagdating ni Brother Lu Hexuan dito mamamatay daw silang lahat. Ganun pa man, sinabi lang ni Master Zin na sa tingin daw ba talaga nito aatake sila ng walang sapat na impormasyon. Ang ama raw ni Zhu na si Lu Shixen ay isa lamang minor character sa Lu family at halos ito raw ay disregarded, kaya ano naman daw ba ang mangyayari sa kanila kung papatayin nila ito? Zin the Second, sambit naman ni Chen Fan, pinangakoan niya na raw itong bibigyan niya ito ng body hardening pills, kaya bakit daw ba ginagawa niya pa ang bagay na ito? Ngumisi naman dito si Master Zin at nagsabing mayroon dong matandang kasabihang nagsasabing ang tanging krimen ay ang magdala lamang ng jade. Si Chen Fan daw ay isa lamang commoner na kailanman ay hindi nagwilig sa martial arts, yet ito raw ay nagdadala ng malaking quantity ng mga panesiya at mga precious herbs. Bukod pa dun, hinayaan lang nitong masabik sa kanya ang Li family at Valley of Medicine God, iyon daw ay isang napakalaking kasalanan. Besides, dagdag pa ni Lunatic Son, mas madali rong kunin ang mga panesiya na ito ng direkta mula kay Chen Fan. Idinagdag ni Ding Pong na ito raw ay ang rules ng martial arts world, survival of the fittest, at ang pagiging mahina ay isang krimen.
Itigil na ang nonsense sabat naman ni Master Zin, hulihin na raw nila ang mga ito at ilayo rito. Ang lugar daw na ito ay napakalapit sa residence ng Lu family. Isa pa gusto niya rin dong kunin ang babaeng ito sabay turo kay Zhu, kahit na ma-offend niya pa raw ang Lu family, ano naman. Sinabi ng kalbo na ang tanging kailangan niya lang ay ang body hardening pills, at paiyak namang nagtanong si Liao kay Zhu at Chen Fan kung ano ang gagawin nila at napatanong naman si Zhu sa kanyang sarili kung sino ang makapagliligtas sa kanila. Ganun pa man ngumisi lang si Chen Fan at nagsabing originally ang iniisip niya raw ay aayon ng lahat base sa nakasulat sa libro, ngunit hindi niya raw inaasahang kailangan niya pang pagsalitain ang kanyang mga kamao. Brat sigaw naman ni Ding Pang, puro nonsense lang daw ang lumalabas sa bibig nito sabay sugod. Sumugod na rin ang iba pa, inihagis ni Ding Pang ang sandatang hawak niya patungo kay Chen Fan, binigyan ng order ni Chen Fan si Tongshan at agad naman itong nag-react, humarang, at bumanda lang sa kanyang katawan ang sandatang inihagis ni Ding Pang na siya namang ikinagulantang ng iba. Ito raw ay imposible, ang kanilang throwing knives daw ay gawa mula sa isang espesyal na uri ng metal ni kaya nga raw nitong mag-penetrate sa steel plates. Fox sambit naman ni Ding Pang, hindi makapaniwalang bumanda lang ang kanyang throwing knives. Umatras ang tatlo, at sumigaw si Master Zin na una patayin daw muna nila ang big guy na ito raw ay isang inner strength expert. Pagkatapos nila itong mapatay tiyak na hindi na raw makakatakas pa ang Chen Baixuan na iyon. Oh no, sambit naman ni Zhu, hindi raw match ni Big Cousin ang mga ito, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na wag itong mag-alala, kayang-kayang i-handle nitong siya ng mga ito. Nag-infuse ng inner strength si Lunatic Son sa kanyang kamao at umatake, ganun pa man hindi man lang ito ininda nitong Shan at maririnig ang pag-crack ng mga buto ni Lunatic Son pagtama ng kanyang kamao. Paano ito naging posible, sambit niya sa kanyang isip, ang mga buto raw ng kanyang kamay ngayon ay nanginginig sa sakit, napatingin sa kamao nitong Shan na nag-swing ng kaunti upang atakehin ang kanyang tadyang. Ngunit kahit na ganun ang impact ng pagtama nito ay napakalakas na halos dumurog na sa kanyang mga ribs. Tumilapon siya at sumadsad sa semento, napaka-powerful, sambit ni Lunatic Son sa kanyang isip, at tuluyan ang nawalan ng malay. Hasambit naman ni Master Zin sabay tingin kay Tongshan, ito raw ay papunta sa kanya nang biglang gumalaw ng napakabilis si Tongshan na nagkaroon na ito ng mga after images. Nag-release ng inner strength si Master Zin sa kanyang buong katawan sabay talon ng napakataas at napasabi sa kanyang isip na ang taong ito raw ay nakakatakot. Inatake nitong siya ng isa, hinawakan sa leeg, at dumagundong ang buong lugar nang inihampas niya ang ulo nito sa semento ng napakalakas. Nanginig ang isa sa takot sa kanyang nasaksihan, umalis na raw sila rito ngayon din. Ganun pa man ngumisi lang ang kalbo sabay perform ng expanding muscle technique. Ang Jingang Monastery daw ay hindi magpapalupig. Napasabi si Master Zin sa kanyang isip na ang Jingang Monastery ay tanyag sa solid martial arts at reputed bilang impenetrable. Mahusay, sambit naman ng kalbo, hindi niya raw inaasahang bukod sa Jingang Monastery ay mayroon pang ibang tao na expert pagdating sa outer strength. Well, titingnan niya raw kung sino ang mas malakas, dagdag niya pasabay sugod, ganun pa man kalmado lang itong pinagmasdan nitong Shan sabay perform ng stance, hinawakan sa magkabilang balikat ang kalbo, at pinunit ng vertical ang katawan nito. Ano ang nangyayari dito, pagtataka naman ni Zhu sa kanyang isip, hindi raw ba't isa lamang commoner si Chen Fan, ang akala niya raw ba ay mayroong problema sa pag-iisip si Big Cousin, ngunit bakit daw ba ang mga taong ito ay napaka-ferocious, napaka-cold-blooded, ang mga ito raw ay lubhang nakakatakot. Mr. Chen, kasalanan ko ang lahat, sigaw naman ni Master Zin sabay luhod, hindi na raw siya magtatangkang ulitin pa ang bagay na ito. Sa hinaharap, buong puso niya rong susundin ang mga bagay na gusto nitong ipagawa sa kanya, at hinding-hindi na raw siya magdadalensil pa uli. Yumukod si Master Zin, maririnig ang mga footsteps ni Chen Fan na tila nagdudulot ng lindol sa perspektibo ni Master Zin, at nagtanong si Chen Fan kung bakit nag-resort pa ito sa ganito. Ganun pa man ang makita niya rong ito ay nagsisisi ng gusto at ito ay medyo useful. Master Chen, kasalanan ko ang lahat, Master Chen, kasalanan ko ang lahat, paulit-ulit na sambit ni Master Zin. Napatanong sa kanyang isip kung hahayaan ba siyang makaalis ni Chen Fan. Nang biglang idinagdag ni Chen Fan na ganun pa man ang sino mang maka-offend sa kanya na si Chen Baixuan ay magbabayad ng preskong dugo na siyang ikinagulantang ni Master Zin.
Agad na pumiglas, ngunit pahampas na sinalo nitong siya ng kanyang ulo at pagbaling ng kamera ay makikitang pumalakda na si Master Zin at mababakas ang matinding bilusidad ng pagsubsob nito sa semento at makikita rin ang matinding horror sa pagmumukha ng dalawang babae habang pinagmamasdan ang mga walang kabuhay-buhay na katawan ng mga hamarang sa kanila at napaka-cold-blooded na ekspresyon ni Chen Fan at Tung Shan. Sa kabilang dako naman ay mapag-aalamang nakasibat pala si Ding Pang. Iyon daw ay lubhang nakakatakot. Paanong nangyaring mayroong ganoon ka nakakatakot na mga experts? Nang makita niya rong hindi umubra ang kanyang throwing knives ay nagmasid na lang siya sa gilid, ngunit hindi niya raw inaasahang magiging ganoon kakatakot-takot ang masasaksihan niya. Sa kamay nitong Shan ay nagmistulang mga clay at figurines lang daw yung tatlong mga experts, buti na lang nakatakbo siya ng mabilis, dahil kung hindi inatatakot daw siyang maging siya ay luray-luray na rin ngayon. Nang bigla siyang sinalubong ni Miss Jingyi nagtanong kung bakit bumalik na ito nakuha na raw ba nito ang formula at mga panacea. Miss Jingyi tugon naman ni Ding Pang pakiusap wag na raw nitong banggitin pa ang patungkol doon, na miscalculate ni Xing II ang lahat napakalala ng naging kinahinatnan nila. Nagtanong si Miss Jingyi kung ano ang nangyari, sumagot si Ding Pang na ang Chen Baixuan daw na yun ay isa lamang commoner, ngunit ang bodyguard daw nito na si Tung Shan ay godly. Nang biglang nakaramdam ng matinding paninikip ng dibdib si Ding Pang, nakaramdam ng matinding sakit tila pinipilipit daw ang kanyang puso. Napasabi si Miss Jingyi na ito raw ay kagagawa ng isang napaka-powerful na alchemist. Ito raw ay isang curse. Dagdag niya pa hindi raw ba kaya na ang ordinary lukang na Chen Baixuan na yun ay isang well-cultivated expert. Sa kabilang dako naman ay inihagis ni Chen Fan ang sandata ni Ding Pang. Ang patayin ito gamit mismo ang kanyang sariling object at least hindi niya naman daw siguro na let down si Ding Pang hindi raw ba, ang cruciating heart curse daw na ito ng one fasect ay quite effective. Chen Fan sambit ni Zhu ano na raw ba ang gagawin nila ngayon, kapag ka ito raw ay nalaman ng mga pulis magiging katapusan na nila. Ganun pa man sumagot lang si Chen Fan na wag itong mag-alala may mag-aasikaso na sa bagay na yun para sa kanila, sa ngayon bumalik na raw muna sila. Sa kabilang dako naman ay mukhang nasaksihan pala ni Young Master Lu ang nangyari, inutusan ng isang servant na mag-utos ito ng isang tao na isettle ang patungkol sa bagay na ito, at isil nito ang impormasyon at wag hayaan na mag-leak. Yes Young Master tugon naman ng servant, at idinagdag ni Young Master Lu na ni ang mga inner strength master na yun ng Henglian ay hindi umubra, na misjudge daw nilang lahat ang taong iyon. Hay napaka-troublesome kailangang ipaalam daw nila sa master ang patungkol sa bagay na ito. Kinabukasan ay tumungo uli sina Chen Fan sa hall kung saan siya ang topic ng iba, may nakaalam na pala patungkol sa nangyari kagabi. Mr. Chen sambit ng isang elder patawad at nakaligtaan daw nila ito kahapon, nagpa-arrange na raw sila ng accommodation para sa kanila nitong Shan doon sa isang villa na malapit sa lake. Tinawag ng elder si Zhu at inutusang batiin si Mr. Chen at Master Tung Shan, mapapansing hindi ito ikinatuwa ni Zhu, ganun pa man sinunod niya pa rin ito at binati ang dalawa. Hinimas-himas ng elder ang kanyang balbas at ngumiti, narinig niya rong si Mr. Chen at Zhu ay acquaintances, kaya pakiusap hayaan daw ni Mr. Chen na samahan siya ni Zhu hanggang sa dumating ang araw ng grand gathering at makikita ang reaksyon ni Zhu. Kung mawala ang butil ng luha sa kanyang mata, napasabi sa kanyang isip na ang kanyang ama ay nagmula lamang sa collateral branch ng family, wala itong kapangyarihan, at wala siyang magawa kundi ang sundin ang gusto ng mga elders ng Lu family. So Mr. Chen dagdag pa ng elder mag-aliw daw ito sabay tawa, alright elder salamat sa maganda mong intensyon tugon naman ni Chen Fan at umalis na ang matanda. Nagtanong si Chen Fan kung kamusta na si Liao. Sumagot si Zhu na nagpapahinga pa rin ito hanggang ngayon, na-shock ito ng husto sa nangyari kagabi kaya hindi ito nakatulog ng maayos. Anyway Chen Fan sino raw ba talaga ito, bakit mayroon itong isang nakakatakot na tagasunod na tulad nitong Shan? Bigla namang nagbago ang ekspresyon ni Chen Fan, yumuko ng bahagya. Kung sasabihin niya raw bang, inangat ang kanyang ulo. At itinuloy na kung sasabihin niya raw ba na siya ay isang martial grandmaster at isang dharma practicing true master at si Tung Shan ay isa lamang puppet na nilikha niya maniniwala daw ba ito? Oo tugon naman ni Zhu, o sambit ni Chen Fan, anyway dagdag ni Zhu mako-consider daw na ibinenta na siya ng kanyang clan kay Chen Fan. Ang kanyang mga magulang ay walang talent pagdating sa martial arts,
ang mga ito rin ay hindi fit sa business. Moreover sila ay nagmula sa collateral branch ng family at walang status. Maging siya ay mas lalo wrong walang talent ang tanging mayroon lang siya ay good looks. At pumunta siya rito sa pagkakataong ito upang sumalang sa blind date. Maybe ang maging babae raw ni Chen Fan ay mas mainam kaysa sa ang mapang asawa niya ay isang playboy na hindi niya man lang kilala. Natigilan naman si Chen Fan nang marinig ito, maaaring si Kyong daw noon ay pinwersa lang din na i-engage kay Shen Junwen. Fine sambit niya swerte raw ni Zhu na namit siya nito, bibigyan niya raw ito ng lifetime na happiness at peace. Inilapat ang kanyang hinlalaki sa lobby ni Zhu at idinagdag na hindi niya raw ito maaaring pakasalan, ganun pa man ang bigyan ito ng maligayang buhay gaya ng isang ordinaryong tao ay piece of cake lang para sa kanya. Bumaling ng tingin si Chen Fan, naglakad na sila, sinabi ni Zhu na bakit tila na-touch daw ito sa mga sinabi niya ano nahulog na raw ba ito sa kanya, ano nahulog sa'yo tugon naman ni Chen Fan sabay tawa. Forget it sambit naman ni Zhu sabay lock sa braso ni Chen Fan wag na lang daw nilang pag-usapan ang patungkol dito, ano gusto raw ba nitong mag-set up ng stall, sasamahan niya raw ito. Grandpa Long sambit naman niyang Master Lu sa kabilang dako, base sa nakita nito, ano raw ba ang background ni Chen Baekshun? Sumagot ang matanda na sinabi raw nitong siya ay nagmula sa Chuzhou at namit lang nito si Yanzhou sa daan papunta rito. Ganun pa man sa tingin niya raw iyon ay hindi totoo, napaka-imposible raw para sa Jiang Bei na makapag-cultivate ng isang inner strength master. Sinabi niyang Master Lu na ang influence ng kanilang family ay limited lang sa tiyanan after all, otherwise mas maiimbestigahan pa raw nila ito ng maigi. Sinabi ng matanda na hindi na raw kailangang maging anxious pa ito, nagpadala na raw siya ng tao upang mag-imbestiga doon sa Chuzhou at maiintindihan na nila lahat soon. Ang mahalaga raw ngayon ay ang mag-breakthrough ito sa peak ng inner strength sa lalong madaling panahon. Kung ang Lu family ay magkakaroon ng isa pang Grandmaster, ang Zhonghai ay hindi na nila magiging kalibel. Yes Grandpa Long tugon naman niyang Master Lu.